Sa mga balitang bumabandila, may sakit na cancer of the colon o cancer sa malaking bituka si dating Pangulong Corazon Aquino. Ito'y nalaman ng pamilya Aquino noong Miyerkules Santo mula sa mga sumuring mga doktor. At kanina inihayag ng magkapatid na Senador Noynoy Aquino at Chris Aquino ang malungkot na balita. Nagpipigil ng bagsak ng luha ang magkapatid na sina Senador Noynoy Aquino at ang bunsong kapatid na si Chris Aquino Yap kanina upang ihatid sa publiko ang malungkot na balita. May kanser sa malaking bituka ang kanilang ina, si dating Pangulong Corazon Aquino. Our mom wanted to know what was wrong with her, and with her family by her side, she submitted herself to a checkup and several tests. The results show that our mother is suffering from cancer of the colon. Pansin na rin ng publiko ang pangangayayat ni Pangulong Aquino, ngunit lalo daw ito naging kapansin-pansin noong Disyembre. Our mother had suffered from an episode of high blood pressure and difficulty in breathing, followed by fever during the week in between Christmas and New Year. Since that time, we all became concerned because of her persistent cough, loss of appetite, and her noticeable weight loss. May mga nakakapansin na si Pangulong Aquino parang nangangayayat. After Christmas talaga. New Year. It was about 10 pounds. Ayon sa magkapatid ay kagustuhan na rin ng kanilang ina na huwag nang magbigay ng detalye ukol sa kanyang sakit, kaya't ang stage o level ng cancer ay ayaw na nilang pag-usapan. Ang napipiho ay ang desisyon ni Pangulong Aquino na simulan na ang chemotherapy para labanan ng cancer sa kanyang katawan. Today ilalagay yung portal, titingnan kung kamusta yung reaction, bukas sisimulan. So, sino ang nagdedesisyon kung ano yung medical management niya? Is it discussed in the family or siya No, mismo it's ang her. siya mismo. It's her. But we discuss it. She's open to all of our opinions. At the end of the day, she's the patient. Siya She decides. diba? And she's our leader, not only our mother. Ang paggamot daw kay Pangulong Aquino ay mula sa bahay lamang na may paminsan-minsang bisita sa klinika ng kanyang doktor. While we are in this world, there will be more challenges, more sufferings. Si Pangulong Aquino daw mismo ang may nais ipaalam ang kanyang kalagayan para sa minsana na lamang napaliwanag kung bakit hindi na ito magiging ganoon kaaktibo sa pisikal na pagdalo sa mga kilos politikal at iba pang aktibidad. She's been so active, as you said nga, di ba, in those Sunday masses and in the rallies, and she wanted people to know why hindi muna siya makakasama doon. Ngunit pihado naman daw na hindi maiiwasan ang pagkukonsulta dito bilang isang tinitingalang tagapayo sa publiko. Hindi rin daw natitinag ang pananampalataya ng dating Pangulo. Siguro yung sa amin talaga sa family, we see just how strong she is. And we see her faith. Everything is according to His will. Ngunit dahil sa mahalaga ang unang 2 linggo ng paggamot sa dating Pangulo, ay nakikiusap ang pamilya Aquino ng katahimikan. Sana maintindihan na lang ng tao na kung ano man yung iba pang mga detalye, kung pwedeng ibalato na lang muna sa amin yon, kasi mas mahirap talaga para sa amin at para sa kanya na we discuss this further. Ayon kay Chris, sinigurado ng dating Pangulo ang kanyang pagdalo sa nakaraang misa ng muling pagkabuhay. At ito na raw ang kanyang magiging huling paglabas sa publiko pansamantala. Lantad ang napakalapit na relasyon ng mag-inang Chris at Cory Aquino. Gayun din ang suporta ng ina sa kampanya ng anak na lalaking si Noynoy. Ngayon ay panahon naman ng mga anak na magsukli ng suporta sa ina. Our mom is too important a person to just be a statistic. And I told that to her. Sabi ko, Mom, siguro, maybe it's too much to ask for a miracle, pero sabi ko, imposible. Sabi ko na mangyayari to sa'yo na wala lang na nangyari sa'yo. There's gotta be a purpose there from God. Meron ba siyang mga bilin sa inyo? Huwag umiyak. Huwag Sa akin, umiyak. in particular, na control your emotions. I think I'm trying my best to keep my end of the bargain. She said na, ano pa bang hihingin ko? I'm 75 years old. I've had the kind of life that nobody else can say. And all throughout, sinasabi niya na nararamdaman niya kung gaano ka-blessed siyang tao. Nalungkot ang mga kaibigan at mga dating nakasama sa balitang nakipaglaban ngayon sa kanser ang kauna-unahang babaeng Pangulo ng bansa.
Si Manila Mayor Alfredo Lim nga hindi napigilang mapaluha. Ako personally, I'll pray hard for your recovery. Because she's a good lady. She's a good president. Nagsilbi bilang WPD chief at naging hepe rin ng NBI si Mayor Lim nung panahon ni dating Pangulong Cory Aquino. Si Lim din ang inendorso ni Tita Cory nang tumakbo siya bilang presidente noong 1998. Kaya naman hanggang ngayon, nananatili siyang masugid at tapat na kalyado. Napansin na raw ni Lim ang pananamlay ng dating Pangulo nang magkasama sila sa Mass for Truth sa UST kamakailan. I noticed in the last few days that her face, her cheeks is becoming gaunt. No? Sabi ko, bakit kaya? Ano bang iniisip? Kasi hindi naman gano'n ang kanyang facial personality. Masaya yun eh. Lagi nakangiti. Pati ang isa pang tapat na kaibigan at dating miyembro ng gabinete ni Pangulong Cory na si Senador Franklin Drilon, napansin na rin ang pagbagsak ng katawan ni Cory nang magkasama naman sila sa Mass for Truth sa De La Sala. I noted that she has lost weight. Although I sincerely said it was becoming of her, na bagay sa kanya na pumayat siya, hindi ko naman nakalain na dahilan sa sakit niya. Si Jun Lozada naman na siyang dahilan ng mga Mass for Truth na dinaruhan ni Ginang Aquino, Lim at Drilon, nagulat din sa balita ng karamdaman ng dating Pangulo. Nalulungkot. At si Cory, si Cory din one of the moral supporter ko rito sa pinagdadaanan ko rin ngayon. No? At lagi niya siya ang isa sa mga lagi nagpapalakas ng tugdo niya para sa ako at para sa bayan. Kaya naman may pangako si Lozada kay Cory. I will not fail her, no? Lahat ng mga bilin niya sa akin, mas lalo ang katawanan. Sa akin, mas lalo kong gagawin. So, baga, mas lalo kong din yung mga tagubilin niya sa akin. At ang mga kaalyado sa politika, sina dating Presidente Estrada, ang Black and White Movement at si Makati Mayor Jejo Marbinay. Lahat nagdarasal para sa paggaling ni Cory at kinikilala ang mahalagang kontribusyon niya sa bayan at sa paghahanap ng katotohanan. Pero si Senador Drilon naniniwalang hindi patapos ang misyon ni Cory. Remember, Cory, that people love you and we will be with you all the way.